Alas 7 ng umaga, bumiyahe na ang mag-inang Vilma at Jean Rose papunta sa isang public hospital sa Bulacan. Schedule ngayon ni Vilma para sa gagawing laboratory test. Sasailalim kasi siya bukas sa chemotherapy. Ito na ang ikatlong set ng chemotherapy matapos siyang ma-diagnose na may stage 4 colon cancer. Ito po yung request po ng doktor. Before chemo po siya dapat maipagawa. Para ma-check po yung mga creatinine niya kung nasa normal level. Kasama ni Jean ang iba pang pasyenteng umaasa sa libreng laboratory test at check-up. So tayo ngayon ng pipila. Kasi nahihilo daw si mama. Buka na dyan. Pagdating sa ospital, agad na pumila si Jean habang naghihintay ang kanyang ina. Laboratory po for chemo. Kayo po to, ma'am? Si mama nasa Nandiyan po waiting. siya? Ah. Makalipas ang mahigit isang oras, sumailalim na si Vilma sa lab test. Matapos ang pagsusuri, hindi pa makakauwi ang mag-ina. Isang mahalagang lakad pa raw kasi ang kailangan nilang gawin bago matapos ang araw. Magpapasa po tayo ng mga requirements para sa guarantee letter na ginagamit po ni mama sa NKTI para sa mga CT scan. Kasi every third cycle po, kailangan niya mag-CT scan. And yun po yung nilalapit po namin para wala po kaming bayaran. Panghuli na sa pila sina Jean at Vilma kaya kailangan pa nilang maghintay. Sa kabila ng mainit na panahon, dagdag pa ang panghihina na nararamdaman ni Vilma. Handa niya raw itong tiisin. Ito lang daw kasi ang paraan para matuloy ang chemotherapy ni Vilma. Kung walang tulong, kakayanin ng pamilya? Kung wala po, pipilitin pong kayanin kasi pag hindi po siya na-chemo, hindi po siya mabubuhay kasi kailangan po talaga niya mag-chemotherapy kasi lumalaki po yung bukol. Matapos ang mahigit isang oras na paghihintay, Afternoon po. Kamusta po? Mag-chemo po ulit siya eh. Ito po yung gamot niya. Nadagdagan po kasi nito. Ito po yung mahal eh. Nasa 24 to 28,000 isang bottle. matapos ang assessment, makatatanggap ng financial assistance sina Vilma na makukuha raw sa susunod na linggo. Pag mayroon na kayong request ng CT scan, balik kayo sa amin para sagutin na namin yung CT scan. Wala kayong bayaran, no? Maraming salamat po. Kinabukasan, maagang pumunta ng ospital ang mag-ina para sa chemotherapy ni Vilma. So, nandito na po kami sa DMC. Agad na sinimula ng chemotherapy ni Vilma. Dahil nakakuha sila ng guarantee letter noong nakaraang buwan, walang babayaran si Vilma ngayong araw. Malaking bagay raw ito lalo pat aabot ng 36 to 50,000 pesos ang kada cycle ng chemotherapy. Matapos may hatid ni Jean Rose ang kanyang ina sa ospital, kailangan na niyang magmadaling umuwi, hindi para magpahinga, kundi para mag-asikaso naman sa kanyang nakaschedule na dialysis. May effect ba man pag hindi ka nadadialysis? Kapag hindi po kasi kami na-dialysis, makikita po nyo na magmamanas kasi po hindi na po kami naiihi. So lahat ng tinitake namin na liquid, nag-i-stay lang siya sa katawan. Taong 2022 nang ma-diagnose ng stage 5 kidney chronic disease ang dalaga. 3 beses sa isang linggo ang inirekomenda sa kanyang dialysis session.
Sinamahan ko siya sa kanyang dialysis ngayong araw. Kukumustahin lang natin si Jean Rose, nagpapadialysis ngayon. 3 beses siya sa isang linggo nagpapadialysis, Tuesday, Thursday, Saturday. Ngayon yung una niyang session para sa linggong ito. Good morning po. Ako si Maki Pulido. Ilang taong ka na? 29. 29 ka na. Ilang oras ka rito? 3 hours eh, no? 4 hours. Ilang taon ka nang nagpapadialysis? Mag-3 years po sa May. Tagal na. 29. So parang Nag-start po ako 26. 26 ka pa lang noon, nung bata. Laging puno yung dialysis. 60 patients na po yung... Sabay-sabay? Hindi naman. 15 patients. Pagkatapos ng dialysis, parang nanghihina eh, no? Kinumusta ko rin ang iba pang pasyenteng kasabay ni Jean Rose. Kayo, ilang taon na kayo nagpapadialysis? Yung dialysis ko po, 9 years na po. 9 years. Kumusta naman yung 9 years na yun? Hirap, siyempre. Paano nyo na itatawid yun? Hindi ko po alam kung paano na naitatawid. Kung sino po malalapitan namin yun. Una na yung DSWD. Yan. Nakakapagod din ho yung paghingi, ano? Ay, sa lahat po yung lumakad ka. Pag nandiyan yung init, lahat. Masakit din yun sa pride, di ba? Sorry naman. Kulang. Sorry po, sorry. Dahil libre ang dialysis sa kanilang lugar, malaking bagay raw ito para sa mga kagaya nilang dialysis patient. Aabutin kasi ng 8,000 hanggang 9,000 pesos ang kada session ng dialysis. Makalipas ang 4 na oras, tapos na ang dialysis ni Jean Rose. Pero kahit libre ang dialysis ni Jean Rose, problema pa rin nila ang panggastos para sa araw-araw niyang gamutan. Yung gamot, magkano umaabot? Nasa 10 to 15 po isang buwan. 10 to 15,000 sa isang buwan? Pag kukunin ko po lahat, pag bibilin ko po sa labas. Pagbibilhin mo sa labas. Pero since nakakapila po ako sa NKTI, mga nasa 5,000 na lang po. Saan ka pipila? Bali, kapag may guarantee letter na po, pipila po sa pharmacy. Ilang beses sa isang buwan? Every 3 months po yung interval. Bakit mahirap gawin? Yung pagpila. Parang ano po siya nagugutom ka, may katabi kang kumakain na hindi mo kilala. Pero dahil gusto mong mabusog, gusto mong malamnan yung sikmura mo, kahit labag sa kalooban mo, hihingi ka. Kahit hindi ka sigurado kung bibigyan ka. Kapag gusto mo po talaga, gagawin mo talaga para makaraos po talaga. Lalo po sa case namin na health po yung pinag-uusapan. Basically po, yung ating hemodialysis ngayon, as a procedure, ay binabayadan na po natin yung buong taon na pag-hemodialysis ng isang pasyente. At kasama po dito sa procedure na ito, yun pong mga supplies na ginagamit, yun pong mga solutions, yun pong mga gamot na kinakailangan, especially po yung mga itinuturok para po dun sa dugo, at ganun din po yung mga laboratorio. Sa ngayon, yung ating mga take-home meds, especially kung ikaw ay na-ospital or yun nga ganyan after a procedure, ay hindi pa natin nakukover at yan yung isa sa ating tinitingnan para magkaroon tayo ng tinatawag na outpatient medicine benefit package.
Sa isang silid, naabutan kong nagpapahinga naman si Vilma mula sa katatapos lang na chemotherapy. Sa pamilya niyo po, dalawa kasi kayong may sakit. Kumusta yung cost, yung bayarin? Naunang nag-chemo po ako noong 2019. Talaga pong lahat, gastos po ng anak ko. Pero ngayon pong naulit yung cancer ko, nag-chemo po kami, wala na pong bayad. Na ikukuha po ni Jean ng mga GL po. Guarantee letter. Guarantee letter po. Pero ang problema, may 5 pang session na kailangang pagdaanan si Vilma. Yung ngayon po, nakuha nila, pang 3 chemo ko po, nakuha nila. Pwede po akong mag-chemo ng 3 beses na hindi po ako magbabayad. 8 po yun, balik ang kulang po namin 5. Kulang pa ng 5. Opo, po. May guarantee letter kayo sa 3. May 5 pending. Opo. Hindi raw nila kakayanin ng gastusin lalo pat aabot ng 36,000 hanggang 50,000 ang isang cycle ng chemotherapy. Aabot naman ng mahigit 300,000 pesos ang gagastusin para sa mga gamot na irereseta at iba pang pagsusuri kay Vilma. Dasal ko, sana meron. Minsan po magte-text si Jean na, Mama, wala akong nakuha. Pero susubukan ko pa uli. Hindi tayo susuko hanggang wala tayo nakukuhang gamot o guarantee. Naiyak na kayo nun. Ay, opo. Masakit na po sa dibdib yan. Kaya sa mga panahong wala raw silang makukuhang tulong, Tatakot po baka mamaya walang itustos. Maaari po akong mamatay. Kasi kung matitigil yung chemo ko, yun na lang yung yung inaasahan ko na mag-chemo ko para magtugtungan yung buhay ko. Nung sa ngayon, yung kanya ay chemotherapy, covered po natin sa PhilHealth ang chemotherapy. Every session po, yan po ay binabayadan natin.